Rosemary Pamulaklakintan. Trending na naman ito ngayon ang pag-interview sa kanya ni Karen Davila sa Karen Davila Vlog ay ibinida ni Rosemary Pamulaklakintan ang kanyang mga investment. May 10 resort at mga mamahalin at magagarang sasakyan. Mga marites, bago kayo mag-comment, tapusin nyo ang video to hanggang dulo para malaman nyo talaga kung ano ang totoo. So ito na nga sa episode ni Karen Davila. Yun nga, ang kanyang in-interview ay itong si Rosemary Tan, na curious kasi si Karen sa sobrang yaman ngayon ni Rosemary Tan. Biruin nyo naman, isang kotse lang nagkakahalaga ng 23 million, 11 million, 1.5 million at lahat ng iyon guys, mga cash. Wala po silang utang. At may mga resort sila sa Tagaytay, may 4 na resort sa Batangas, Laguna at Cavite. Nagsimula pala itong si Rosmar na maging bilyonaryo, hindi lang siya milyonaryo guys, kundi bilyonaryo. Nagsimula siya nung pandemic dahil sa social media ito siya kumikita ng milyon-milyon. Biruin mo, ang sabi pa niya sa isang araw na uubos na niya, hindi niya namalayan na 1 million na pala 2 million ang nagastos niya sa isang araw. Grabe. At kung hindi po natin alam guys, itong si Rosemary Tan ay tumutulong din ito sa ating mga kababayan, yung mga mahihirap, mga nasalanta ng bagyo, at yung mga kababayan natin walang pangkapital, binibigyan niya ng kapital, yung ukay-ukay, free lang niyang binibigay ha. Hindi niya makakilala yun, pero free niyang binabahagian ng negosyo. At isa pa tong naikwento niya na may binigyan siyang tao na hindi niya kakilala na ginastosan niya kasi may sakit kasi yung anak, and then sa ospital siya nagbayad, basta ang naubos, tapos yung tao na yun is patay na guys, ang naubos niya is 500,000. Siya na lahat nag-aasikaso pati living. Biruin mo, isang influencer at negosyante, hindi niya kakilala yung isang tao, pero bukas ang loob niyang tumulong dito. At hindi lang yan yung natulungan ni Rosmar, pati sa mga humihingi sa kanya ng mga tulong at ay pinagbibigyan din niya. At itong si Rosmar, napakasimple lang. Nung in-interview siya ni Karen Davila, wala siyang makeup at pinakita niya na nakachinelas lang siya. Doon bumilib si Karen Davila sa kanya na kung ano yung pinakita niyang angas sa social media ay kabaliktaran sa totoong buhay. Dahil diba, si Rosmar parang maangas yung mga kanta niyang Rosmar lang ang malakas. Yung feeling natin, ano siya, hambog, saan boastful, yung parang gano'n na word, pero sa totoong buhay napaka down to earth nitong si Rosmar. At biruin niyo naman guys, yung mga katulong niya ang tatagal na sa kanya, pati mga katulong niya binibigyan niya ng extra income, lalo na yung katulong niyan si Yaya Angging ba yun, may ano sa kanya, pinapayagan niyang mag social media para magkaroon ng extra income. Hindi lang sahod ang inaasahan niya. So doon mo makikita itong si Rosmar na ano talaga siya, malambot ang puso, matulungin. Kaya naman umaangat siya ngayon. Walang pigil ang mga blessing niyang dumadating sa kanyang buhay, at hindi pa talaga natitinag kahit anong bash nitong si Rosmar. Ang blessing niya tuloy-tuloy pa rin, dahil the more you bash, the more makakuha si Rosmar ng maraming blessing. Mga marites, anong masasabi nyo dito kay Rosemary Tan Pamulaklakin sa kanyang interview doon kay Karen Davila? So comment down kayo ang masasabi ko dito kay Rosmar
ay Rosmar lang talaga ang sakalam. Dahil sa kanang dedikasyon, tiyaga, ay nakuha niya ang mga bagay. Kumbaga, worth it yung pinaghirapan niya dahil kung ano yung gusto niya, nakukuha niya. Dahil masipag mo siya, may determinasyon. So yun lang guys, don't forget to like, share, and subscribe Karidel Official TV. Hanggang sa muli. Thank you so much.